Ganda ng awit na yan. Yan po ay hango sa isang Orthodox na pinapanghawakan din natin na bilang evangelicals and bilang Reformed Baptist Church. At ito po ay ang Nicene Creed, isa sa mga pinakamalinaw na historical Orthodox document na nagtuturo ng biblical na understanding ng Trinity. Okay, so nasa chapter 2 pa rin tayo. Okay, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi tayo nag-aapura no, sa ating pag-aaral because we would like to exhaust as much as possible. Bagamat ang totoo niyan, hindi naman natin talaga magagawang ma-exhaust lahat. Kung gagawin natin yan, talagang bawat sentence ay bibigyan natin ng malalim na pakahulugan at pagkaintindi. But we are trying to understand it, sabihin nating substantially para maging malinaw sa atin yung mga major teachings na tinuturo sa atin ng ating confession, yung 1689 London Baptist Confession of Faith. Chapter 2, ang title ay God of God and of the Holy Trinity. So tapos na tayo dun sa attributes of God. Okay, nandito na tayo sa doctrine of the Holy Trinity. So part 10 na po ito. Reviewin muna natin yung ating mga napag-aralan noong nakaraan. So basically, we concluded last time yung paragraph 2, doon po sa part kung saan pinag-aralan natin the Creator God in relation to His creatures. At ang topic under that is the creature's relation to His Creator. Under this, nakita natin ang mga nilikha ng Diyos ay may katungkulan na kilalanin na ang Diyos ay banal. God is holy. Okay? I think that's one of the distinction of God as Creator. He is holy. Nabagamat nung mga umpisa, nilikha naman ng Diyos ang lahat ng kanyang creature na holy, particularly the human beings, the first human beings in particular. Holy sila, blameless sila, without sin. Kaya lang nahulog sila sa kasalanan because of the failure to obey God completely, perfectly. Kaya naging makasalanan ng tao, therefore, hindi na sila holy. Pero hindi nagbago yung katotohanan na ang Diyos ay banal. So God will remain holy. At bilang mga creatures na mga makasalanan na ngayon, after the fall and outside of Eden, kailangan kilalanin natin, Christian ka man o hindi, it doesn't really matter na ang Diyos ay banal. So, hindi pwedeng sabihin, ay, mga Christian lang ang dapat na kumilala sa Diyos na banal. Hindi. Kahit hindi ka Christian, kahit Muslim ka, kahit Hindu ka. Actually, kung pag-aaralan mo, kahit yung mga false religions na ito, Islam, or yung Muslim faith, Hinduism, Buddhism, lahat ng klase ng false religion, meron silang idea that yung pinaka makapangyarihan na kanilang kinikilala at sinasamba ay banal. Diba? So, saan nila nakuha yung idea niyon? Of course, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay niya na yon sa pagiging tao natin, yung ating understanding na merong lumikha at yung lumikha na yon ay higit sa atin at banal. Sa lahat ng kanyang katangian. Kaya lang, syempre, binaluktot ng kasalanan niya. So, sinasabi ng ibang religion, ang Diyos nila ay si Allah, ang Diyos nila ay ganitong Diyos, ang Diyos nila ay hindi si Yahweh ng Biblia. Okay? Yan ay dahil sa kasalanan. And then, secondly, dun pa rin, sa review natin, His creatures must worship God. Okay? So, hindi lang kinikilala ng lahat ng tao na ang Diyos na ito ay banal, pero ang lahat ng tao dapat sumamba sa Diyos na ito. Again, kahit hindi Christian, sumasamba. Okay, sa Diyos. Kaya lang, hindi Diyos ng Biblia. Pero talagang built-in na kasi sa pagiging tao natin yun, na meron tayong desire na sumamba doon sa someone greater than us, someone more powerful than us, more awesome than us. Kaya lang, ang false religion, paganism, hinahanap nila yun sa iba.
Ang mga pagan, sinasamba nila yung araw, buwan, no? Yung mga kuweba, yung mga punong malalaki, no? Yung Hinduism, ang dami nilang Diyos na sinasamba, no? Ang Muslim religion, sinasamba nila sa Allah, no? So lahat ng tao, Christian naman o hindi, meron silang built-in desire to find this God and to worship this God. Kaya tayo bilang mga Christian, napakaganda ng privilege natin kasi yung Diyos na sinasamba na natin, kilala natin eh. Hindi katulad ng mga Diyos na sinasamba ng mga hindi nakakakilala sa totoong Diyos. Diba? So, foolishness ang tawag ng Biblia doon eh. Ano? Kasi hindi nila alam eh, at hindi nila nakikilala ang totoong Diyos. That's why, nasa daan sila patungo sa eternal punishment. Pero hindi sila excused. Hindi pwedeng sabihin, hindi naman namin nakilala yung totoong Diyos eh. Ano? Yung creation lang, yung nagpapakilala na mayroong lumikha. Ano? Na mayroong Diyos. And so on and so forth. Okay, so, dyan lang tayo. Pupunta na tayo sa pangatlong bahagi no, ng ating pag-aaral ng chapter 2. So, natapos na tayo dun sa 1, the attributes of God. 2, the Creator God in relation to His creatures. Nasa 3 na tayo, no? The triune God in relation to Himself. Okay, ito na po yung doctrine of the Holy Trinity. And under this, we will be discussing the doctrine of the Trinity stated, and under that, the unity of the three divine persons. Doon lang muna tayo no, sa the unity of the three divine persons kasi medyo malalim talaga itong topic na ito. Ako naniniwala na lahat ng false religion hindi naniniwala sa Trinity. Think about any false religion na alam ninyo. Okay? Of course, maliban sa biblical Christianity, hindi sila naniniwala sa Trinity. It's either oneness sila or hindi sila naniniwala na Diyos si Jesucristo, hindi sila naniniwala na Diyos ang banal na Espiritu, ang Diyos Ama lang ang Diyos. Karaniwan ganyan. Lahat ng false religion ganyan. Lalo na yung mga pananampalatayang maraming Diyos, no? Hindi sila naniniwala sa doctrine of the Holy Trinity. Ako naniniwala, I'm firmly convinced na ang biblical Christianity lamang ang nakakaintindi at nananampalataya na totoo ang doktrina ng banal na Trinidad ng Diyos. Ganyan ang pag-uusapan natin. Parang introduction lang itong pag-aaral natin ngayong hapon. Kaya nga, in-encourage ko sana lahat ng member natin nandito. Kasi napakahalagang topic nito. Baka matangay kayo ng mga cult. Pag hindi niyo naintindihan ito, baka pag tinanong kayo tungkol sa Trinity, mga rag na kayo eh. Okay? O matangay na kayo, o ma-confuse na kayo. Kaya in-encourage ko sana lahat ng covenant members natin nandito para alam ninyo kung ano yung ating tinitindigan patungkol sa doktrina na ito. Kaya text lang din po sa mga wala dito. Papuntahin nyo na. Dahil nagsisimula na tayo sa ating pag-aaral. Okay, the triune God in relation to Himself. Paragraph 3. So, babasahin natin yung buong paragraph. Okay, and then as we go along, ay hahatiin natin itong mga bahagi ng paragraph na ito para maintindihan. Again, we will not be understanding every sentence, Kasi medyo mahirap yan at saka mas lalong tatagal yung pag-aaral natin. And I don't think it's really necessary kasi ang pinakamaganda yung makuha natin yung pinaka-meaning nung mga paragraph na titingnan natin at mga sentences under those paragraphs. Okay, basahin muna natin. In this divine and infinite being, there are three subsistences: the Father, the Word or Son, and Holy Spirit of one substance, power, and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. The Father is of none, neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father, the Holy Spirit proceeding from the Father and the Son, all infinite without beginning, therefore but one God, who is not to be divided in nature and being,
but distinguished by several peculiar relative properties and personal relations, which doctrine of the Trinity is the foundation of all our communion with God and comfortable dependence on Him. Lalim. Ang lalim ng paragraph 3, no? Kasi it's about the doctrine of the Holy Trinity, no? Hindi po talaga siya madali, no? Kahit ako po, matagal ko na rin po itong pinag-aaralan, hindi po ako magyayabang sa inyo, nasasabihin ko sa inyo, nakabisado ko na itong topic na ito. Hanggang ngayon po, inaaral ko pa rin. At hanggang ngayon po, especially with my interactions with other pastors, no, that belong to our association, marami pa ako na naiintindihan na, oo nga, no? No? Oo nga, no? Tama nga yung point na yan, ano? Patungkol sa mga topic na ito. No? Kaya nag-aaral pa rin po ako. No? Gusto ko na sa aking pag-aaral, sa aking advancement, sa aking understanding ng malalim na doktrina na ito ay maisama ko kayo, no? Para sabay-sabay po natin siyang maunawaan. Hindi po tayo magiging expert, no, sa topic na ito. But what is really important is alam natin kung ano yung biblical teaching about the doctrine of the Holy Trinity. Okay, let's start with the note. The confession identifies itself with the historic teaching of the Church on the Trinity as formulated in the Nicene Creed of 325 AD. Okay, so wala po tayong time para i-detalye yung pong background or historical background. But basically, ang Reformed Baptist, particular Baptists, nandun tayo sa grupo na naniniwala na tama ang turo ng Nicene Creed. Okay? In other words, this is the orthodox view, no, pagdating sa doctrine of the Holy Trinity. Yan po ang gusto kong sabihin. So ito pong ating pag-aaralan ngayon ay in line with the Nicene Creed. Okay? It's an orthodox document, no, elaborating the teaching about the Trinity or the Holy Trinity. Pero gusto kong magsimula tayo sa pag-aaral natin with a caution. Paalala. The doctrine of the Trinity is and must forever be a divine mystery. Okay? Ang doktrina po na ito ay isang misteryo. Ibig sabihin, hindi po natin siya talagang lubos na maunawaan. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay the Godhead. Okay? The Triune God. Yung pong nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Hindi natin lubos na maintindihan yan. Kasi pag ginamit mo ang mathematics, hindi pwedeng 1 plus 1 plus 1 equals 1. Okay? Sa mathematics, yung 1 plus 1 plus 1 equals 3. Okay? Pero sa Biblia, yung Father, yung Son, yung Holy Spirit, tatlong persons pero iisa. Paano nangyari yun, di ba? Kaya nga siya mystery. Okay? Hindi natin lubos na maintindihan ito. Kaya hindi tayo dapat aabot dun sa pagyayabang na, okay, marami na ako naintindihan, kabisado ko na, expert na ako. Wala pang magiging expert dito. Pagka naka-encounter kayo ng isang tao o pastor na sinasabi niya, kabisado ko yan, kaya-kaya ko ipaliwanag yan, hindi ako nahihirapan dyan, wag na kayong dumikit doon, baka mahawa kayo na kayabangan. Okay? It must be clear that the confession does not intend to explain this mystery, for God will forever be incomprehensible. Yung pinag-usapan natin doon sa attributes of God, God is incomprehensible. Ibig sabihin, dahil infinite being siya, dahil creator siya, tayong mga nilikha na finite, hindi natin maaabot yung kanyang level. Okay? And this is about God. So siguro, ang magandang dapat natandaan natin, yung mga naiintindihan natin pagdating sa doctrine ng Trinity, yun lang yung isinulat ng Diyos sa Bible. Okay? Kumbaga, yung ating understanding about this doctrine ay yung kung ano na yung provided sa atin sa Scripture. Kung wala doon, hindi na natin sakop yun. Hindi na natin hahanapin yung wala sa Bible. No? Dito sa ating pag-aaral ng confession, actually, yan naman ang intention ng confession, isulat at ituro lamang kung ano yung nandun sa Biblia patungkol sa doktrina ng banal na Trinidad na ito ng Diyos. Maganda yung sinabi ni Sam Waldron doon sa kanyang Modern Exposition of 1689 Baptist Confession of Faith. Sabi niya,
Such mysteries must be accepted with humility and reverence by an intellect weaned from the arrogant and foolish notion of rationalism that it must or can comprehend the divine being. So, ibig sabihin, tayo mga nag-aaral ng doctrine na ito must be humble to accept the reality na ang Trinity is something that we cannot completely comprehend. Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano ka-extensive ang ating research or even resources or readings, pagdating sa topic na ito, walang magiging sufficient pagdating sa ating understanding ng Holy Trinity. So we must remain humble sa ating pag-aaral ng doctrine na ito. Actually, dahil naiintindihan natin ang doktrina na itinuro sa atin sa Biblia, sapat na yun para sa atin. At ang dapat attitude natin is reverence, awe, worship, thanksgiving. Yan ang dapat mga attitude na meron tayo. But never pride. No? Never yung exert tayo ng sabihin natin kabisado na expert na tayo dito sa doctrine na ito. That's the incorrect attitude when it comes to this study. So tingnan natin yung una. Hindi ko matatalakay lahat. So try natin, sana ma-cover ko itong prepare ko material for this afternoon. The doctrine of the Trinity stated. Okay, under this, yung number 1 lang ang pag-aaralan natin muna. Okay? The unity of the three divine persons. The unity of the three divine persons. Okay, pag sinabi natin Trinity, okay, ang Diyos ay iisa pero may 3 persona. Okay? O ang Diyos ay mayroon 3 persona pero iisa. Okay, ang ibig sabihin yan. So, dalawahin natin ko sa dalawa itong number 1. Una, our God is Trinitarian. Okay, our God is Trinitarian. Uulitin ko, lahat ng religion aside from biblical Christianity hindi naniniwala sa Trinity. Okay? Only biblical Christianity believes the doctrine of the Trinity. Okay? And we profess bilang isang evangelical at bilang isang Reformed Baptist Church that our God is Trinitarian. Dun sa ating confession, nakalagay dyan, in this divine and infinite being, there are 3 subsistencies, the Father, the Word or Son, and the Holy Spirit. Okay, yun yung nakasulat sa first few sentences ng ating paragraph 3 sa chapter 2. So, maganda maintindihan natin yung salitang subsistencies, no? Hindi kasi tayo familiar, no, sa salitang subsistencies. Define natin salitang subsistencies. Okay, the word subsistencies means being or existence. Okay? Pag nabasa nyo yung salitang subsistencies, mga theological books or sa ating confession, ang ibig sabihin nun, being, existence. Okay? The confession uses this word to refer to the persons of the Godhead. In other words, yung pong salitang subsistencies, ang synonym niya, person. Okay? Or person, ang salitang ginagamit ng confession para sa persons of the Godhead, subsistencies. Okay? Which means being or existence. So pag sinabi nating persons of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit are 3 distinct persons, but they are one. Okay? Ulitin ko ha. The Father, the Son, and the Holy Spirit are 3 distinct persons. Sila po ay magkakaibang persona, pero sila ay iisa. Okay, let me put it this way. The Father is not the Son is not the Father nor the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father nor the Son. Kawa nyo? Wala na, nakakunot na mga ano. Ang Ama, hindi siya yung anak. Ang anak, hindi siya yung Ama. Hindi rin siya yung banal na spirito.
Ang banal na espiritu, hindi siya yung ama, hindi rin siya yung anak. Yan ang ibig sabihin natin ng distinct persons of the Godhead, but they are one. Okay? Labo, ano? Huwag niyo pong ipipilit ang inyong mathematics na kaisipan sa pag-aaral na ito kasi hindi talaga po pwede. No? Hindi mag-a-apply ang mathematical principles ng 1 plus 1 plus 1 equals 3 doon sa Trinity. No? Kasi sa pag-aaral natin and sa mga available biblical data, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Okay? Ang Trinity ay mayroong tatlong subsistencies, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but they are one. Okay, yan ang Trinity. Pag-aaralan pa natin yan, elaborate pa natin, no, sa mga susunod nating pag-aaral. Medyo matatagalan siguro tayo dito sa Doctrine of the Holy Trinity kasi ayokong iwanan dito na nakahang kayo, no, na confused, no, ang isa o dalawa o sino man sa atin. Point, we do not believe in three gods, but only one God who exists as the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Gusto kong liwanagin, hindi po dahil tatlo yung persona ng Godhead, tatlo yung Diyos. Hindi. Tatlo yung persona ng ating Diyos, pero iisa lang sila. No, hindi po tatlong Diyos ang Trinity. Okay? Hindi po tatlong Diyos ang tinuturo ng doktrina na ito. At maraming mga passages, no, sa scripture, hindi ko maisusulat lahat, no, na nagpapakita na magkakahiwalay yung reference ng mga New Testament writers sa Father, sa Son, at saka sa Holy Spirit. Ang isa sa pinakamalinaw dito, Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Okay, Matthew 3, 16 to 17. Tingnan niyo mabuti ito, ha. Ito yung eksena ng baptism ng ating Panginoong Jesucristo before na nagsimula siya ng kanyang public ministry. Kaya na nakasulat, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God, the Holy Spirit, descending like a dove, and coming to rest on him, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So dito makikita natin. Okay? Sino yung binaptized? The Son. Sino yung bumaba from heaven in the form of the dove? The Holy Spirit. Sino yung voice? Of course, sinabi niya, "This is my beloved Son." That's the voice of the Father. Okay? "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So isa po ito sa mga pinakamalino na passage sa New Testament na nagtuturo at nag-introduce sa atin ng Trinity. Hindi, ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Holy Spirit ay hindi ang Ama, hindi rin siya yung Anak. Okay? Magkakahiwalay silang persona, dito sa passage na ito, ang linaw, pero iisa lang sila. They are one. At ang isa pa sa pinakamalinaw, yung ating ginagamit no, pagdating sa ating formulation, sa ating baptism, at ito tinatawag din po natin na Great Commission, Matthew 28:19. Sabi diyan, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Dito, ang ganda ng construction ni Matthew dito. Yung kanyang distinction ng persons of the Trinity because gumamit siya ng definite article for each of the persons of the Trinity. The Father, the Son, the Holy Spirit. Sa Greek po, pag ginamit ang definite article na the, no, it points to a person, okay, or a definite individual. At dito sa formulation na ito, makikita mo, ginamitan ni Matthew ng definite article yung Trinity, Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya dapat sa baptism, hindi yung binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ano? Kundi dapat nakikita at malinaw yung distinction ng persons of the Trinity. We baptize you in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Kaya sa baptism natin, yung baptism natin kahapon, okay, so malinaw yung ating declaration, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Okay? Letter B. So our God is Trinitarian. Letter B, our God is one God. Okay? Bagamat tatlo yung persona, iisa lang siyang Diyos. Okay? Again, introduction lang po ito. Hindi pa po ito yung kompletong pag-aaral natin. Babalik-balikan natin itong mga principles na ito dun sa ating pag-aaral pa sa mga susunod na bahagi ng paragraph 3. But for now, we will look at this. Secondly, our God is one God. Note, the confession identifies certain attributes of deity and categorically applies them to each of the three divine persons. Doon po sa ating paragraph 3, yung susunod na sentence doon sa binasa natin kanina, ito yung nakalagay. Sabi dyan, of one substance, power, and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. Okay? Merong three subsistences, ibig sabihin three persons, yung Trinity, but one substance. Nakita mo yan? One substance. So, ibig sabihin, yung essence nila iisa. No? Tatlong person, pero pantay-pantay sila. Ano? Hindi sila pwedeng pag-iwahiwalayin because they are one. One God. Pero dito, sinasabi ng ating confession na bagamat three yung subsistences, yung power and eternity, yung divine essence, they enjoy all of this together equally, yet they are undivided. Okay? Ang ganda ng confession natin kasi napaka-detailed eh. Okay? Pagka na-miss mo yan, makukonfuse ka na sa doctrine ng Trinity. Na mangangapa ka na. Na pagka naka-encounter ka ng mga kulto at kinwestiyon na yung pagkakaintindi mo sa Trinity, ay ala, mangangarag ka na. No? Lalo na kung hindi ka mati ng Bible class. No? Hindi mo maintindihan yung turo ng confession. Kasi kahit pag-aralan mo mag-isa yan, titigas ang titigas itong mga kilay mo sa kukulot. Kasi hindi mo maintindihan. Mahirap. Kaya nga, dapat pag-aralan natin sama-sama ito no? Maganda yung sinabi sa Romans chapter 1 verse 20. Basically, ito yung one of the intentions of Paul. Doon sa discussion niya sa Romans chapter 1, no? Especially with regard to the unbelievers and the pagans. Wala silang excuse. Bakit? Kasi ang Diyos, in all of His divine attributes and power, revealed Himself through creation. Okay? Ano sabi dyan sa Romans 1? Verse 20, sabi dyan, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. Ano sabi ni Paul? So they are without excuse. Meron lang isang totoong Diyos. He is the creator of everything. Ano sinasabi ni Paul? And this God, sabi niya, possess eternal power and divine nature. Okay? Yun ang sinasabi sa atin dyan, sa verse na yan. Ang point, these fundamental attributes of deity are possessed by each of the persons in their entirety. Okay? Of course, hindi natin makikita sa Romans 1:20 yon. Pero sa nakakaintindi ng turo ng Biblia patungkol sa Trinidad o sa Holy Trinity, yung mga katangian na sinasabi doon na taglay ng Diyos, taglay ng bawat persona ng Diyos. Ibig sabihin, yung kabuuan ng mga katangian ng pagka-Diyos na sinasabi dyan, and sa mga ibang bahagi ng Biblia, taglay ng Ama, taglay ng Anak, taglay ng Banal na Espiritu, pantay-pantay, walang higit kaysa sa isa. Okay? Yan ang sinasabi natin dito. Kasi iisa lang silang Diyos. Okay? So kung magbigyan ng ilang bullet points dito. Number 1, the three subsistencies
of the one substance of God have all power and eternity in common. Diba? Ulitin natin, pag sinabi nating subsistences, yan ang ibig sabihin ng salitang persons. Okay? 3 subsistences, 3 persons, but only one substance, one essence, one God. Pero itong 3 subsistences na ito, o yung 3 persons of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, pantay-pantay sila sa power, pantay-pantay sila sa eternity, pantay-pantay sila sa lahat ng attributes ng pagiging Diyos. Hindi pwedeng sabihin na yung Ama, dahil Ama, higit siya dun sa anak. Siguro kung gagamitin natin yung analogy sa tao, of course, higit ako sa aking anak. No? Dahil ako'y Ama, siya'y anak lamang. Okay? Pero, hindi mo pwedeng gamitin yung analogy na yan sa Diyos. Ano? Hindi pwedeng sabihin na dahil Ama, ang Diyos Ama, higit siya dun sa Diyos Anak. Hindi. Okay? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, pantay-pantay sila, iisa sila, pagdating sa lahat ng katangian ng pagiging Diyos. So lahat ng katangian na meron ng Ama, meron din ng Anak. At meron din ng Banal na Espiritu. Okay? At pantay-pantay sila. Hindi pwedeng sabihin na dahil Ama yung isa, 100% yung kanyang omniscience. Pero yung anak, 90% lang. Yung Holy Spirit, 80% lang. Hindi. No? Kung 100% ang omniscience ng Ama, 100% din yung sa anak, 100% din yung sa Holy Spirit. And the same applies to all of the other attributes of God. Okay? We are not to think that the Father has part of one attribute and the Son another, or that one person has more or less of the essential divine and infinite being than another person. Hindi pwedeng mas marami yung sa Ama pagdating sa love. Mas marami yung anak compared sa Holy Spirit pagdating sa compassion. Hindi. Pantay-pantay sila. No? Pare-pareho silang taglay ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos na yan. Walang higit kaysa sa isa, walang mas konti kumpara sa isa. Lahat pantay-pantay ang 3 persona na nag-iisang Diyos. Okay? Huwag muna kayo masyadong ma-confuse ha. Introduction pa lang to ha. I-elaborate pa po natin yan sa susunod nating Bible class. Okay? Each person is fully God in and of Himself. Ulitin natin, 3 subsistences, ibig sabihin 3 persona, pero iisang substance. So kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Kung Diyos ang anak, Diyos din ang Banal na Espiritu. Hindi mo pwedeng sabihin ang Ama lang ang Diyos, ang anak ay hindi Diyos, o kalahating Diyos lang, o ang Banal na Espiritu ay puwersa lamang na galing sa Diyos. Hindi gano'n ang Trinity. Okay, yan ang turo ng mga kulto. Pero ang turo ng Biblical Christianity, kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak, Diyos din ang Banal na Espiritu, at pantay-pantay yung kanilang pagiging Diyos. Okay? Naunawaan niyo po? Pero sila iisang Diyos lamang. And then, essentially, pag pinag-usapan natin ito, each person has the whole divine essence. To put it more simply, nilagay ko ba dito? Hindi. The Father is fully God, the Son is fully God, the Holy Spirit is fully God. Okay? Pantay-pantay, buo ang kanilang pagiging Diyos. Walang labis, walang kulang, walang higit kaysa isa. Ito po mga verses na nilagay ko dito only applies to the Son. Okay? May mga verses din po na nag-a-apply sa Holy Spirit. Okay? But for the lack of time, kinuha ko lang yung mga verses that applies to the Son, teaching us that the Son is also fully God. Okay? Halimbawa, Colossians 1:19. Sabi dyan, for in Him, referring to Jesus Christ, all the fullness of God was pleased to dwell. Ibig sabihin, si Kristo po, nung siya'y nagkatawang tao, ganap siyang Diyos at ganap din siyang tao. Ha? Darating din po tayo sa doctrine about the Lord Jesus Christ later on. At mapapag-aralan ulit natin ito na ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y totoong Diyos, totoo rin siyang tao. At yung pagiging Diyos at pagiging tao
ng Panginoon, bagamat dalawang magkaibang nature yan, iisa lang pong person ang nagtataglay niyan. Okay? Huwag mo naman yung isipin yun, kasi malayo pa tayo doon. Dito lang, tinuturo lang ni Apostle Paul that the Lord Jesus Christ, kahit nung nag-incarnate siya, He's fully God. No? Hindi po siya nung nagkatawang tao na hati yung pagiging Diyos niya o nawala yung pagiging Diyos niya. Turo po yun ng mga false heretical teachings. Ang Diyos anak, no, bago pa man siya nagkatawang tao, ganap siyang Diyos. At nung siya yung nagkatawang tao, ganap pa rin siyang Diyos. Okay? Pero nung nagkatawang tao siya, He took upon Himself human nature. Kaya ang tawag natin kay Jesus, God-man. Ganap na Diyos, ganap na tao. And then Colossians 2:9, for in Him, the Son, Christ the Lord, the whole fullness of deity dwells bodily. It's the same. Diba? Jesus Christ ay fully God. Just as the Father is fully God, just as the Holy Spirit is fully God. Okay, gusto kong i-close yung pag-aaral natin this afternoon with some practical applications. So, introduction pa lang naman po ito, no? Pero dito po sa introduction natin, dinefine na natin that there is only one God with three persons but one substance. Trinitarian but one God. Okay? So, doon pa lang muna, tandaan natin yun. Basic po yan sa ating understanding ng Holy Trinity. So, gusto ko mag-iwan ng mga practical applications. Number one, the false criticism that we worship a different God from that of the Old Testament is wrong, for the Trinity is a revelation granted in conjunction with God's saving activity. Meron kasing pumupula sa ating grupo na sinasabing yung Diyos na sinasamba natin sa bagong tipan ay hindi yung Diyos na sinasamba doon sa lumang tipan. Bakit kamo? Kasi doon sa lumang tipan, ang Diyos ay nagpakilalang si Yahweh. Wala namang nagpakilalang anak doon. Wala namang nagpakilalang banal na espiritu doon na Diyos. Sabi nila. Ngayon, sasabihin ninyo na dahil tayo nasa bagong tipan, mayroong Diyos Ama, mayroong Diyos Anak, at mayroong Diyos Espiritu Santo. So magkaiba na yung Diyos ng lumang tipan at saka ng bagong tipan. Yun ang sinasabi nila. Pero hindi po tayo naniniwala kasi doon po sa redemptive history kung tawagin, o yung God-saving activity na nakalagay dyan, ni-reveal ng Diyos, no, yung kanyang sarili all throughout dun sa history na yon. So from the Old Testament time, no, nagpakilala ang Ama. Okay? Si Yahweh. No? Pero si Yahweh, siya yung triune God na alam natin sa New Testament. No? Kaya lang sa Old Testament, ang kanyang revelation, sa part na yun ng history, di ba? Yahweh, God, no? Mga Israelita, the Father, the God, the Father. And then later on, dun sa history, ni-reveal ng Diyos na there is also a person in the Godhead who is the Son. No? Paano natin nakilala? Paano natin nalaman na totoo yun? Because of the incarnation. No? Nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Okay, and later on, pagdating natin sa Book of Acts, sinabi ng Panginoong Hesukristo, pag alis ko, pagpanik ko sa langit, isusugo ko ang banal na Espiritu. Kaya yung pong doctrine of the Holy Trinity, naiintindihan natin yan sa redemptive history na revealed sa New Testament. Hindi natin makikita yung Trinity sa Old Testament talaga. No? Kaya pagka sinabi sa iyo, ipakita mo sa akin yung Trinity sa Old Testament. Hindi natin talaga makikita yung Trinity sa Old Testament. Kasi yung doctrine of the Holy Trinity is a full disclosed revelation in the New Testament. Lalo na nung dumating ang Panginoong Hesukristo at isinugo ang banal na Espiritu. Okay, later on, i-elaborate ko po yung statements na yan. Important, the new covenant salvation is planned by the Father, accomplished by the Son, and applied by the Spirit. Importante po yan, di ba? Pag-aralan natin yan sa Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Di ba nag-series ako dyan? Ewan kung natatandaan nyo pa. Sinabi ko sa inyo ng ating salvation, Trinitarian. Involve ang Father, involve ang Son, involve ang Holy Spirit.
In what way? The Father planned it all. Diba? Doctrine of election. Diba? He sent the Son. And then the Son accomplished it by dying on the cross. Namatay siya sa krus. Inalay niya yung sarili niya. And then the Holy Spirit applied it. No? Ang banal na Espiritu ang siyang nagko-convert sa mga makasalanan into becoming a born-again person. Holy Spirit po yun. Work ng Holy Spirit yun. Kaya ang salvation natin, Trinitarian. No, paano natin naintindihan yan? Kasi tinuturo na yan sa New Testament. At ang isa sa mga pinakamalinaw na nagtuturo niya sa New Testament, the Apostle Paul. Okay? At ang isa sa mga masterpiece niya na nagtuturo ng katotohanan na yan, Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Nakasulat ba doon yung passage? Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. And then next, although the word Trinity is not an explicitly biblical term, wala kang makikitang salitang Trinity sa Bible. Kahit pagbalik-baliktarin mo yung Old Testament, New Testament, wala kang makikita salitang Trinity. Pero bakit natin ginagamit yung salitang Trinity? No? Because, pwede nating sabihin, it is a necessarily contained teaching in the Holy Scriptures. Sa London Baptist Confession, sa confession natin, sa paragraph 1, chapter 6, sa pinag-aralan natin, meron tinatawag necessarily contained in the Holy Scripture. So, ibig sabihin, hindi siya explicit, pero implicit. Ewan ko, alam niyo yung terms na yon. Pag sinabing explicit, malinaw na malinaw. Halata. Pero pag sinabing implicit, medyo patago siya, pero totoo din siya. Hindi nga lang siya hayag. Okay? Or, mas maganda yung yung rendition ng Westminster Confession of Faith, paragraph 1, o chapter 1, paragraph 6. Sabi dyan, or by good and necessary consequence may be deducted from Scripture. Hindi wala sa Biblia yung salitang Trinity, pero pag pinag-aralan mo yung Old Testament hanggang New Testament, you can deduct the teaching or the idea about the Trinity. Okay? Hindi importante na ipilit natin yung term na Trinity. No? Kasi ang Trinity is a term na naiintindihan lang ng mga naniniwala na merong iisang Diyos pero may tatlong persona. Kung hindi ka naniniwala na merong iisang Diyos pero may tatlong persona, tatanggihan mo talaga yung salitang Trinity. Kasi para sa mga tao hindi naiintindihan ang doctrine na ito, ang Trinity, tatlong Diyos. No? Kaya sinasabi nila, hindi ako naniniwala sa Trinity. Ano yung tatlo Diyos mo? Polytheistic ka. Diba? Kasi Trinity Trinity, ibig sabihin tatlo. Diba? Pero dito pa lang sa introduction natin, tatlo naman talaga. Hindi naman natin dinideny. Tatlong subsistencies. Tatlong persons. Pero yung tatlong persons na ito, iisa when it comes to substance or essence. But they are undivided, distinct yet undivided, pero one. Hirap intindihan, ano? Pero yan ang Trinity. Yan ang turo ng Bible. And eventually, by God's grace, papakita ko sa inyo, ganyan yung revelation sa Old Testament hanggang sa New Testament. Okay? Patungkol sa doctrine na ito. Hindi natin pinaniniwalaan ang doctrine na ito kasi may salitang Trinity sa Bible. Walang salitang Trinity sa Bible. Kung nyo ako sanang tatanungin bakit sinasabi po nung kausap kong Jehovah's Witness, wala naman yung salitang Trinity sa Bible. Masasabihin ko sa inyo, oo, tama naman siya. Wala naman talaga yung salitang Trinity sa Bible. Okay? But Trinity is a necessary and good consequence or deduction from the Scripture. Okay, pangatlo, in the New Testament, in the light of the more complete revelation of God, in the New Testament, we are in fact able to recognize indicators of God's triunity in the Old Testament. Wala namang magpapakilalang tatlong persona ang nag-iisang Diyos sa Old Testament. Tama rin naman yung sentence na yon in one sense. No? Kasi malinaw sa Old Testament, God revealed Himself as Yahweh. Diba? One God. Diba kaya nga may Shema? Diba? Hear, O Israel, there's only one God. Your God is one God. Paulit-ulit yan sa Shema. Okay? One God.
Pero, huwag natin kalimutan na may New Testament. Okay? Yun yung further and additional information provided by us, no, ng Diyos regarding the history of revelation, the history of salvation. Nagsimula siya from the Old Testament, nagpatuloy siya hanggang sa New Testament. Di ba? Sinimula ng Panginoon yung kanyang covenant of redemption in the Garden of Eden, and then kinumpleto niya ito dun sa New Covenant, the covenant of grace, sa cross, kung saan ang Panginoon namatay. At kung nung siya'y nag-resurrect, yung covenant theology po yun. Pag-aaralan natin ulit yan. Maganda yung sinabi ni Augustine. Sabi ni Augustine, the New, ibig sabihin, the New Testament, is concealed in the Old, meaning Old Testament, and the Old is revealed in the New. So, ibig sabihin, maiintindihan lang natin talaga ng lubos ang Old Testament pag pinag-aralan natin ang New Testament. Maiintindihan natin ng lubos ang New Testament pag alam natin ang Old Testament. Kaya hindi pwedeng sabihin na kami mga Christian New Testament lang ang pinag-aaralan namin kasi obsolete na yung Old Testament. Mali yun. Maiintindihan natin ang New Testament pagka pinag-aralan natin ito kasama ang Old Testament. Maintindihan natin ang Old Testament pag pinag-aralan natin ito pagkasama ng New Testament. Halimbawa, yung sacrifices sa Old Testament. Wala nang sacrifices ngayon. Pero yung sacrifices sa Old Testament connected sa New Testament in one way, shadow. Bakit shadow? Kasi yung totoo at final sacrifice doon sa New Testament ni reveal. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya yung Old Testament, shadow. No? Kasi yung totoong sacrifice, yung perfect and final sacrifice, yung sacrifice ni Jesus na ginawa niya sa cross. Okay? Kaya natin naiintindihan na si Jesus yung final sacrifice kasi sa Old Testament, paulit-ulit yung sacrifice nila. Kasi hindi siya perfect sacrifice. Hinihintay nilang dumating yung final sacrifice na nangyari sa New Testament. Nakuha niyo. Diba? Kaya hindi mo pwedeng pag-aralan yung New Testament na wala yung Old Testament, yung Old Testament na wala yung New Testament. Ang ibig sabihin niyan, we understand the doctrine of the Trinity because it is explicitly taught in the New Testament, but it was already implicitly revealed in the Old Testament. Ibig sabihin, maraming traces sa Old Testament na nagtuturo na ang persona ng Diyos tatlo, pero ang Diyos ay iisa. Kahit na sa Old Testament, magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa. Genesis 1. Simula tayo sa first book of the Old Testament. Genesis 1:26-27, ano sabi dyan? Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And then later on, di ba, pag pinag-aralan pa natin sa chapter 2 ng Genesis, sabi ng Panginoon, the two shall become one flesh. And very important yun, ha? The two will become one flesh. Di ba, pagka nag-asawa ang isang lalaki at babae, nagiging isang laman sila. Hindi po ibig sabihin na may isang katawan, dalawa ulo. Hindi yun ibig sabihin nun. Okay? Nananatili silang dalawang separate individual, but they are essentially one. They are one is a part of the other is a part of the other one. They are one. May unity. Okay? Ngayon, saan ang galing yung image na yun? Sa Trinity. Kuha niya? Diba? Note, their original one flesh plurality in unity is a testimony to the triune God who created them in His image. Sabi kasi ng iba, ang sign dito ng Trinity ay yung plural na sinabi niyang, let us make man in our image. Kasi yung us means more than one person, di ba? Lumikha tayo. Hindi naman sinabi doon, lilikha ako. Sinabi, lumikha tayo. Ibig sabihin, may kausap ang Diyos. Masabi ng iba, ang kausap ng Diyos doon yung anak at saka yung Holy Spirit. Hindi ako naniniwala doon sa interpretation na yon.
Okay? Pero wala akong time para i-discuss yung view na pinaniniwalaan ko. Ako, mas naniniwala na pag ginamit natin itong passage na ito, kukonect natin dun sa truth about the union of two persons in marriage. Yung tinatawag na one flesh plurality in unity. Okay? Saan galing yon? Sa katotohanan na ang Diyos ay may tatlong persona pero sila ay iisa. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya sa kanyang sariling larawan. At anong larawan ng Diyos? Siya ay mayroong tatlong persona pero iisa lang sila. So nung nilikha ng Diyos yung tao, lalaki, babae, pag sila'y nag-asawa, bagamat sila'y dalawa, sila'y iisa. Ang tawag natin dyan, one flesh plurality in unity. Yan ang nagtuturo sa atin, nagre-remind sa atin ng Trinity sa Old Testament. Hindi yung plural na as. Okay? Then second verse, Exodus chapter 23 verses 20 to 21. Ito naman yung angel of the Lord. Sabi, behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to them and obey his voice. Do not rebel against him, referring to the angel of the Lord, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Again, referring to the angel of the Lord. Now the question is, sino yung angel of the Lord? Is it just a normal angel like Gabriel or Michael or whoever angel sila? Ako naniniwala that the angel of the Lord is the prefiguration of the Son of God. Yung angel of the Lord dito sa Exodus 23, yan yung physical manifestation ng God the Son during that time. Hindi po yan katulad lang ni Angel Gabriel o ni Angel Michael. Yung pong angel of the Lord, pagka sinearch nyo sa Old Testament, it refers to a special revelation or manifestation of God in human form. Okay? Tandaan niyo lagi, pagka nag-manifest ang angel sa Old Testament, laging in human form. Okay? May wangis ng katulad ng sa tao. Pero sila ay angelic beings. Yung angel of the Lord is also a manifestation in human form of the Son of God. Okay, wala tayong time para i-elaborate yan. Last verse. Pabalikan na lang natin siguro yan next time. Last verse. Okay? Ayan. Psalm 51:11, ang sabi niyan, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. O sino nagsasalita dito sa Psalm 51? Sino nagsasalita dyan? Si David. Ito yung kanyang prayer of confession regarding his sin of adultery with Bathsheba. Okay? At papansinin niyo dyan, sabi ni David, please do not take your Holy Spirit from me. Now, in this dispensation of the Old Testament, yung Holy Spirit, present na siya. Doon pa nga lang sa Genesis chapter 1, nandun na yung Holy Spirit eh. Di ba sabi doon? And the Spirit was hovering above creation. And it was without form. Yung pong Spirit hovering, di ba? Holy Spirit po yun. Okay? At dito, yung Holy Spirit dito, the same Holy Spirit, the third person of the Trinity. No? Kaya lang, sa Old Testament, yung pong Holy Spirit, hindi siya permanent resident ng believer. Yun ang pagkakaiba ng Old Testament dispensation sa New Testament dispensation. Kasi sa Old Testament, binibigay lang ang Holy Spirit sa mga priest, sa mga prophet, sa mga king. Okay? Hindi siya binibigay sa mga normal believers. Okay? Kasi ang Holy Spirit during that time ay empowerment ng mga leaders ng bayan ng Israel. Prophet, priest, and king. Kaya sabi ni David, nung nagkasala siya, huwag mong tanggalin yung Holy Spirit sa akin. Tandaan yung si Saul. Di ba nung nireject siya ng Panginoon dahil sa kanyang disobedience, the Holy Spirit left Saul, sabi doon. Umalis yung Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi na siya empowered ng Diyos to rule over Israel. God rejected Saul, pumalit sa kanya si David. So binigay ng Panginoon yung Holy Spirit sa kanya. Ako naniniwala at the point of his anointing, at the point of that anointing, ni David as king. God also gave to him the Holy Spirit. Pero, hindi siya permanent resident. Ang Holy Spirit po ay permanent resident ng mga believers sa New Covenant. Di ba? Sabi sa Ezekiel,
I will give my Spirit in you. At yung Holy Spirit, pag pinag-aralan mo sa New Testament, resides. Kaya yung Holy Spirit nasa atin, di ba? Sabi tayo, templo ng banal na Espiritu. Okay? Note, the Holy Spirit is explicitly revealed in the Old Testament and He was formally introduced in the New Testament. Kailan na permanent resident ang Holy Spirit sa mga believers? Nung Pentecost. Di ba? Sa Acts chapter 2, nung bumaba yung Holy Spirit. Okay? Meron lamang pong dalawang Pentecost sa Book of Acts. Pentecost, pagbaba ng Holy Spirit sa mga Jew. Pentecost, pagbaba ng Holy Spirit sa mga Gentiles. Yun lang po yung dalawang event. Kung kailan bumaba ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin niyan, ang banal na Espiritu ay binigay ng Diyos sa mga mananampalatayang Hudyo at sa mga mananampalatayang Hentil. Pare-parehas na, pantay-pantay na, walang higit kaysa sa isa. Kaya sa New Covenant, ang Holy Spirit permanent resident na natin. Hindi na siya maalis. Okay, wala tayong time to elaborate on that. Kaya pag naging born again ng isang tao ngayon, yung Holy Spirit, diba sabi dun sa Ephesians chapter 1, tatak sa atin ang banal na Espiritu. Wala naman pong tatak na nawawala o nabubura. Pag tinatakan, permanent na yon. Diba? Tinatakan yung tupa. Alam ng mga ibang mga pastol na may-ari ng tupa na yun. Kasi yung tatak na yon, pag may-ari ng isang pastol, hindi na kasi nabubura yung tatak. So, ganun yung Holy Spirit. Pag tinatakan tayo ng Panginoon ng Holy Spirit, hindi na yung mawawala, hindi na yung mabubura. The Holy Spirit will become a permanent resident in all of the believers of Jesus Christ. Pero formally, inintroduce yung teaching na yan sa New Testament, hindi sa Old Testament. Okay? So, tapusin na natin dito. Ay lagpas na sa 3:00. Meron po ba kayong tanong, clarification dito sa ating introduction? Binilisan ko lang kasi ayoko nang maputol yung yung lesson na pinrepare ko. Okay, meron kayong tanong dyan, clarification. Okay, gusto ko lang tandaan ninyo, triunity of God. Our God is Trinitarian, 3 persons, diba? 3 subsistencies, but one God, one substance, one essence. 3 subsistencies, one substance. That's the doctrine of the Trinity. Okay? I-elaborate natin yan at babalik-balikan natin yung mga principles na yan sa mga susunod nating lesson. Questions? Clarification? Wala? Pag nag-quiz kaya tayo ngayon, ay may papasa nyo lahat? Kukwizin ko kayo. Okay, pahinga na muna tayo. 3:30 po ang ating worship service. Maraming salamat.